Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Aabot sa 4 billion US dollars o 220 billion pesos na halaga ng business deals ang naselyuhan kasunod ng working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Germany. Iprinisenta mismo kay Pangulong Marcos Jr. ang napirmahang mga Memorandum of Agreement at Letter of Intent na naglalaman ng naturang mga business deal. Sakop nito ang mga sektor ng healthcare, agrikultura, automobile at iba pa. Samantala, binigyan diin naman ang Pangulo sa harap ng German business leaders na patuloy na ginagawa ng pamahalaan ang mga hakbang para maging investment hub ang Pilipinas, lalo na sa Germany. Samantala, isang sunog ang sumiklab sa Philippine General Hospital o PGH sa Maynila pasado alas 2 ngayong hapon. Kasalukuyang inaakula ng Bureau of Fire Protection at ng iba pang fire volunteers ang sunog sa main building ng PGH na malapit sa opisina ng Department of Justice. Patuloy rin na inililika sa mga pasyente at empleyado mula sa ospital. Wala pang opisyal na pahayag sa sanhi ng sunog at ng lagay ng mga tao sa loob ng PGH. Ihahatid namin ang iba pang detalye sa balitang yan sa mga susunod na oras. Nakatakdang dumating sa bansa bukas ang 2 Pinoy seafarers na nasugatan sa pag-atake ng Houthi rebels sa barkong True Confidence sa Red Sea. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, darating ang 2 Pilipino sa bansa lulan ng air ambulance. Tiniyak din ni Kakdak na nakahanda na ang mga tulong na ibibigay ng pamahalaan sa 2 Pinoy seafarers. Magugunitang nakaligtas sa pag-atake ang 13 pang Pilipino. Rest assured that the President has ordered the government agencies here before you this evening to provide the fullest assistance within our authority in order to provide the foremost welfare and protective service programs and services to our dear OFW seafarers. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, gatusan ka mga buntis ang nakaangkon sa nagkadang serbisyo atol sa gihimong Buntis Day 2024. Nagipahigayon sa usa ka mall sa bahada ning Dakbayan ni atong adlawng Domingo. Gawa sa mga libreng serbisyo sama sa libreng vitamins, lunch, manicure, pedicure, aduna sa giparaffle nga mga play pens ug strollers. Ngun man free ultrasound vouchers, gift checks ug mga loot bags. Ang mga aktibidad gipangunahan sa Philippine Obstetrical and Gynecological Society Incorporated, Southern Mindanao Chapter, ingon man sa Philippine Society of Ultrasounds Obstetrics Gynecological Society, Region 11. Samtang isugda na sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR 11 ang paghatag sa 400,000 pesos nga kantidad sa food packs. Kinialan sa kapin usa ka libo ka mga pamilya sa Davao Region nga naapektuhan sa mga pagbaha nga dala sa shear line ug trough of low pressure area kon LPA niadtong bulan sa Enero ug Pebrero ning tuiga. Nakip sa napanghatag ang 412 ka mga food packs na sa Davao del Norte, 396 sa Davao de Oro, 192 ka food packs sa Davao Oriental, unod sa matag food packs ang 5 ka kilo ka bugas, canned goods, noodles ug uban pang pagkaon. Nalakip ang mong ayuda sa pagpaningkamot sa BFAR 11 nga matabangan ang mga mananagat sa Riyon 11 nga naapektuhan sa diling maayong lakat sa panahon. Og mao kadtong mga nagunang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.